Hello guys, mabilisan lang to kasi biglaan lang din naman yung pagpunta namin dito. Mas maganda pa nga pag wala sa plano natutuloy eh. Nakita lang namin to na nag-post yung isang friend niya sa Facebook. So sinubukan na rin namin pumunta, baka naman open ngayong araw na to. Kasi diba long weekend and holiday so walang ganong ginagawa sa bahay, boring. Tapos nagsawa na rin kami dun sa mga pinupuntahan namin palagi. Kung around Metro Manila kayo, sa Quezon City lang to, so malapit lang to sa inyo. Dito lang naman ito sa Quezon City Memorial Circle. Nasa bandang gitna itong pedal and paddle. At bago kayo makapasok dito, meron muna kayo entrance fee na babayaran, 30 pesos per head. Libre para sa mga bata na 3 feet pababa. At sa mga senior, basta magdala lang po kayo ng senior's ID nyo. Guys, murang-mura na yon at hindi na rin kayo lalayo. So pagpasok mo nga dito sa loob, bubungan sa'yo yung bumper cars. Meron din sila tong Vikings, yung may boat. So hindi lang talaga ito pambata, kundi pang matanda din. So guys yan, per rides meron siyang bayad syempre. Kukuha muna kayo ng ticket dito sa ticket booth. Pero may iba naman na doon na kayo mismo kukuha ng ticket. Gaya nitong unang tinry namin. May mga guidelines sila dyan. Tapos nandiyan yung mga cart na pwede nyong sakyan. Tapos may amount na rin yan kung magkano. Grabe guys, napakadami talaga mga bata dito. Tignan nyo. Gusto sana namin kunin yung cart na gano'n, yung meron ng angkas. Pero pambata lang pala, yung 4 feet below lang yung pwede doon. So, ang pwedeng cart sa amin is yung AF Sport, pang matanda talaga. Ayan po yun. So, hindi po siya automatic na dinedrive. Kailangan mo siyang pedalin para umandar ka. So, para ka lang din nagbabike na mas mababa lang yung upuan. So, sa paligid nito, marami din pong mga perya. Habang umiikot ka rito, makikita mo na lahat ng games. Actually, hindi naman ganun kahaba yung racetrack nila. Pero tingnan mo tong batang to, enjoy na enjoy oh. Diba? Paliko-liko pa yan oh. Bali safe naman yung racetrack dito kasi napakaliwanag na dahil sa sobrang dami ng ilaw sa paligid. At nagpapaalala rin po sila na huwag tayo magpatakbo ng mabilis dito. Kasi nga po may mga liko-likong daan na ganito para makaikot ka. So yun yung na-enjoy ko talaga, yung palikong part. Bali dito naman sa kabilang side na to, so hindi ko pa napapakita sa inyo. Meron po dyan parang mini lake, tapos may mga swan boat. Bali rides din po yun, tapos para kayong nasa Baguio, nasa Lake Drive. Sa 100 pesos mo, meron ka ng 15 minutes dito na ride. So, yung 15 minutes na yun, nakakapagod na, nakakapawis na rin kung gusto mo medyo magpapawis. Enjoy din talaga guys kasi nga yung bibi pumasok pa sa loob ng racetrack para lang makipag-join sa amin. Gusto din yatang makipaghabulan. Dito sa part ng paliko na to, medyo nagsuslow down tayo kasi marami tayo mga kasabay baka magkabangga-bangga. Yung iba nga dito nagkakabanggaan nga kasi nga sobrang dami na namin dito tapos medyo masikip yung daan kapag nagsasabay-sabay. Pero guys, para sa akin sa 100 pesos, sulit na talaga to. So, matatapos na yung 15 minutes namin, kaya tinatawag na yung number ng cart namin. So, last na ikot na namin to. So, ibang rides naman yung itatry namin. Tara, samahin nyo kami. Kami na namin kasabay na dito. Syempre, hindi mawawala yung pa-selfie ni ante nyo. So, ito naman yung next na tinry namin, yung skybike. So, for 120 pesos, dalawa na kayong makakasakay. Maganda nga to guys kasi kita mo yung nasa paligid. So, nasa taas na part na kami niyan. Medyo na-excite ako na natatakot kasi mataas to guys. So, tignan nyo. Tapos, para umandar to, kailangan mo siyang pedalin din. So, dalawa kami nagpe-pedal dito. I think pwede pa rin naman to sa mga bata basta hindi malululain at hindi takot sa heights. Meron naman din kasi siyang safety belt. So ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung parang mini lake tapos may mga boat. Dito sa taas tanaw na tanaw mo na yung buong paligid, 'di ba? Oh, parang Baguio lang. Pero to hindi ko sure kung paano nila pinapatakbo kasi yung sa Baguio kailangan mong i-paddle, 'di ba? So ito yung part na nakakatakot guys. Nakita nyo ba napakanipis ng railings na dinadaanan namin. So dumadagdag pa nga dito yung mga creaking sounds lalo na pagpalikong part. Tapos feeling nga namin tatabingi ito kasi hindi pantay yung timbang namin parehas. Mas mabigat ako. Pero okay naman. Ito tingnan nyo masaya pa rin naman ako. Kung nakita nyo nga kanina, nasa ilalim namin yung racetrack. So nadadaanan namin yun. Yun yung tinitingala ko kanina.
So makikita nyo dito sa ilalim namin, meron siyang mga table. So pwede kayong kumain doon. So dito sa taas, matatanaw nyo talaga lahat ng rides. So ayan, marami talaga mga pambatang rides po dito. Bali, malapit na kaming matapos dito. Wala po itong oras. Depende sa inyo kung gaano kayo magpepedal, gaano nyo gustong tumagal sa taas. Basta matapos nyo yung buong trail. So para mag-stop to, i-hit mo lang yung brake. Ito, naglakad pa nga kami at nakakita pa nga kami dito ng isa pang gusto naming pasukin. Ang La Casa Vieja na The Old House. Horror house po siya. Ito po talaga yung hinahanap ko at gusto kong matry. Para makompleto na yung Halloween namin. Medyo tagulang tong part na to. Pero napakalawak pa ng space dito guys. Naabutan nga namin yung grupong to. Siguro katapos lang nilang lumabas dun sa horror house. So, pinag-uusapan nila yung experience nila sa loob. Yung itsura nga pala nito is parang old mansion. Yung parang White House sa Baguio guys. Doon siguro talaga inspired ang horror house na ito guys. Dahil alam naman natin na yung White Mansion is talagang haunted house siya. Dito sa harap guys, hindi ko maipaliwanag yung pakiramdam ko kung kikilabutan ba ako o kikiligin ako. So kumuha na kami ng ticket, 90 pesos ang isa. Sigurado ako na hindi ko to marirecommend sa mga bata. Malalaman nyo mamaya, sasabihin ko rin sa inyo. Bali dito may kasabay nga kami mga pumasok, isang grupo ng mga kabataan. Sila yung nauna sa loob. Kala ko ang tatapang nila. Bali dito pa lang sa pinto guys, pagpasok mo madilim na. Sabi ni kuya bawal daw mag flashlight. Dahil nga madilim, siksikan na kami dito, pati si kuya naipit na hindi pa nakalabas. So naririnig nyo na guys, sa pintuan pa lang tumitili na yung mga kasama naming batang babae. So useless guys, wala talaga akong ma-video na maayos dahil sobrang dilim sa loob. Maririnig nyo lang ang hiyaw at tili ng mga kasabay naming teens. Nagulat lang ako yung dito sa gilid ko may sumusunod na nakamaskara kaya medyo napahiyaw ako. Pagtapos niyan, di na ako nakapag-video. Overall experience ko dun sa haunted house, tawang-tawa lang ako kasi dun sa mga batang naghihiyawan dahil nga malakas yung kalabugan sa loob. Pero dahil nahila ako at natapakan kaya hindi ko masyadong na-enjoy. Dito na tayo ulit sa labas. So makikita ninyo napakadami na ditong perya. Pwede kayong mag-shooting, pwede kayong mag-shoot dito ng mga rings. May premyo na 500 at 1,000 pesos. Dito na-explain ni ate kung paano larin yung game. So itong maliliit na ring na to, kailangan ma-shoot mo siya dun sa mga bote na nakausli para makakuha ka ng premyo. Kung makikita ninyo, puro stuff to yung mga premyo nila dito guys. Talagang matutuwa yung mga anak ninyo. 100 pesos lang yan guys. So dito din, ganun din. Isushoot mo lang yung mga malalaking rings naman to dun sa mga nakatayo na cones. So kada ma-shoot mo, meron ka ding premyo na makukuha. Naglakad-lakad pa kami at naglibot kung ano yung sa tingin namin mas magugustuhan naming laruin. So ito, kanina pa namin to tinitignan, yung hinahagis mo yung mga coins sa gitna at makakakuha ka ng mga premyo. Bali dito, piso-piso yung kailangan mong ihagis. Kailangan gumit na talaga siya dun sa number na nandun sa square. Akala namin nung una madali lang, mahirap din pala. So sinubukan ko rin siya kasi ang dami talaga naghahagis, kaya nakakainganyo. So, subukan natin kung makakakuha tayo ng premyo. So sa unang try ko, gumulong lang yung piso. So wala. At sa pangalawang try, wala pa din. Gumit na lang dun sa dalawang square. Bigo tayo guys, wala tayong nauwing premyo. So nagtry na lang siya dito sa shooting. Tapos, wala rin premyo guys. Ayan, kahit naka-bullseye siya. Ang sabi ni kuya, kailangang butas ng butas daw ang papel. So meron din ditong basketball. Karamihan na po dyan ay target shooting. So meron silang pellet gun at meron kang ini-aim na target. Pare-parehas na lang po yan. Dahil napagod na kami at nagutom na rin, lumabas na kami tapos naghanap na kami ng makakainan. Meron din sa loob guys nagtitinda ng pagkain ha, pero lumabas na kami kasi wala na, naubos na daw. So dito pa rin yan sa loob ng circle, makikita nyo pa rin yan. Sa labas lang yan ng pedal and paddle. May mga tinda ring pagkain. Bali, ito yung binili ko, yung double quarter burger kasi ayoko muna magkanin. Siya naman is yung sisig rice bowl. Hindi ko na na-video guys kung saan ko nabili yung burger, pero napakadami nilang tindang burger. So 85 pesos lang tong nabili ko. Tapos bukod dyan, napakadami pang masasarap na tindahan ng pagkain dun sa loob.
Gaya nung sa kanya, yung sisig rice balls, masarap din yan. Tinikman ko yan. Parang nasa around 179 pesos yung sisig. At yung mga drinks naman nila doon, marami ding variety. So itong nabili namin is yung blue lemonade. 30 pesos siya, yung medium size. At yung large naman ito is 60 pesos. So napakamura, sulit, masarap pa. Wala na kaming nahanap na pwestohan at table dahil puno talaga lahat. So dito na lang kami sa side. May nagtitinda dun sa gilid namin kaya naupo na kami. Dito na lang kami kumain, guys. Bali hanggang 8 PM lang kami dito. Hindi namin alam kung hanggang anong oras sila open. Sigurado ako mag-e-enjoy kayo at ang buong pamilya.